everyone. Bago po sa lahat, magandang araw po. But before that, I will start. Ladies and gentlemen, a pleasant good afternoon, a very warm regards to each and every one of you. I, respectable, the head of our community, the President, Honorable Hermana Ismera de la Cruz Parinas, Hermana, and the Vice President, Eduardo O. Santiago, Hermano. And we welcome to our Spiritus Day to each all of you. And before that, I am Russell Sacolles, the MC of this event. On behalf of the organizing committee, we would like to express our gratitude for your attendance today. On this memorable day, we celebrating the effort and accomplishment of our Spiritus Day with delight, spirit, and pride. Then, it fills my heart with joy to see so many faces gathered here today. The summer space, our sanctuary, whether you are a long time with you, congregation, or a first time visitors, I extend to you a warm and heart-filled welcome. We gather here to worship God, to give thanks for His bonus, grace, and to seek guidance in our daily lives. We find a comfort in the scriptures, inspirations, and the hymns, and the fellowship, and the shared experience of faith. But before that, before I will introduce our guest speaker, I will introduce he was born in August 19 at 1961 at birthplace in Asingan, Pangasinan, Philippines. But before that, I introduce our guest speaker. We proceed. Our guest speaker parents, they are Juan F. Villar Sr. and also his mother, Felicidad T. Fernandez, and also his late spouse, Milba F. Calaparan, and they have 5 offspring. And before that, I will introduce his college degree. He is studying at BS Agriculture Central School State University in Nueva Ecija City since 1978 to 1983. And also, his master in Public Management and Central Luzon Polytechnic College at Cabanatuan City since 1995 to 1997. And not all that, and I will introduce this educational background. He is member that Cooperative Mediation Conciliation Committee ng Lagda Group in Macdol, Dipakulaw, Aurora since 2021. And also his member Agrarian Development Cooperative of Aurora Baler in 2024. And the next, I introduce his related of our UAE's FI committee. He is a former District 3 President in Region 16, and also he's a former Director General in Region 16, New District 6. And also Deputy Director Legal Affairs, District
Aurora Province, and Dinapeque, Isabela. But before I proceed, that our guest speaker, hermanos, hermanas, give him applause for our guest speaker. Once again, Honorable Juan Millar Jr. of Deputy Director, District 6, Hermano. Good afternoon. Muli po ang aking pagpupugay sa mga namumuno ng Hong Kong chapter, sa lahat ng kanyang mga kasangga, mga pamunuan, sa inyo lahat ng mga kapatid ko. Ako muli, nagpupugay sa inyo. Parang gusto kong matunaw doon sa introduction na binigay sa akin. So sa kabilang lahat, in relation to degree, sabi nila, mas magaling daw yung master, MS, kaysa PhD. Bakit? Ilan sa inyo mayroong master's degree? Ilan ang PhD? Yung PhD daw, ang sabi, pahula-hula din. Kaya kuminsan, sabi nila, puro hangin ang dala. Yun lang. Madalang yung MS, manghuhula siya. Minsan lang yun. Then, doon sa palakpakan ninyo, doon ako kinabahan. Bakit? Alam pa ninyo kung ano ang tatlong kahulugan ng palakpak. Ano? Yung unang palakpak, umaasa kayo na sa aking pagsasalita, mayroon kayong matutunan. Yes. Yes. Yung pangalawang palakpak, papalakpak kayo mamaya, umaasa pa rin kayo na bago ako matapos, may matututunan kayo. Yes. At yung panghuling palakpak, ibig sabihin, hay, salamat na tapos din. So, sa huli, huwag nyo lang akong palakpakan, ha? Yun lang. Yung pagpunta ko rito, siguro ito ay hindi ko inaasahan. Ang tunay at talaga naka-schedule na pupunta rito ay yung aming butihing Director General, si Alice Pagwal. Kaya lang, wala pa siyang passport. Ako naman ay may pasusok. Sige. Pagka huli, ako na pala nandito. Muntik pa akong hindi makarating kasi yung unang ticket, plane ticket, 10,000. Nung tumaas, naging 13. Yung kasing number, ayaw ko. Kaya sabi ko, huwag na akong tumuloy. Merong isa sa inyo ang sumagot ng 3,000. Merong sinasabi sa sulat, kung ano man ang ginawa ng kanan, huwag nang ipaalam kay kaliwa. Salamat dun sa nagbigay ng 3,000. Sinalubong ako sa airport. Yung nagkakaroon kami ng palitan ng information, hindi naman ako nagpadala ng picture sa kanya. Nawalan ako ng signal sa cellphone kasi nga wala akong roaming. Tingnan ko yung cellphone ko na ako pupatay. Sabi ko, paano ko makokontakt yung susundo? At dahan-dahan ako tumahan. Pag namuli, sabi niya kumaway siya Hermano, sabi niya, yun yung ating password. Diba? Ibig sabihin, anong sinasabi? Birds of the same feather? Flock together. Palakpakan ko ang mga espiritista. Sa kabila ng lahat, kung saan man tayo nanggagaling, meron sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung palampasabilis natin ng hermano, hermana, sapat na. Para magkakilala tayo saan man tayo makarating. Kaya, this is my first time in Hong Kong na makarating. Salamat sa guide, Pangulo, sa binigay mo. At ako yung nakarating ng matiwasay dito sa Hong Kong. Pero kagabi parang hindi ako nakatulog. Bakit? Nagkahanap ako ng katabi. Ha? Kaya nga. Dahil dito, wala akong na-prepare na ano nga bang sasabihin ko sa inyo. Kasi ang purpose ng pag-imbita nyo sa akin is para mabigyan kayo ng enlightenment, mapalakas ang pananampalataya natin, at paano nga ba tayo makakarating sa tapo paroon ng ating paroonan. Tama po ba?
So iniisip ko, ano kaya ang buhay ng mga kapatid sa Hong Kong? Paano sila nagsusurvive? Paano natin ipo-correlate sa ating pamumuhay Kristiyano? Kahit naisip ko na, naniniwala ba kayo na ang ating katawan at ang relihiyong kinabibilangan natin ay mayroong similarities? Meron ba? May kaugnayan ba o mayroong correlation yung katawan natin sa Union Spiritista? Yes. Simulan natin. Roma 2:14. Di ba yung ating katawan binubuo ng napakaraming piyesa, sangkap? Ano? May ulo, may kamay, may paa. Para tayong nasa grade 1. May head, may toes, may shoulder, may this. Sabi niya, di ba? So, alam ko, may mga teacher sa inyo. So, yun yung una. Mayroon tayong iba't ibang bahagi ng katawan, pero kung titingnan natin na ang lahat ng bahagi ng katawan natin nito ay tila yata magkakaiba. Subalit nagkakaroon ng magandang ugnayan. Ano? Diba? Itinalagaan ng Diyos na mayroong kaayusan ng lahat upang sa ganon, it will function well. Ulo. Tanong, bakit mas mataas ang ulo kaysa puso? Diba tumisan nagkakaroon ng tunggalian yung ulo sa puso? Alin nga ba ang dapat masunod? Yung ulo o yung puso? Depende. Kapag ka kayo umiibig, ilan ang umiibig sa inyo? Hoy? Di ba anong sabi? Iniibig ko ang Diyos. Di ba? Mahal ako ng Diyos. Bakit hindi natin maamin? Tama? Huwag kayo magkalala. Ito po ay balo. Ilan ba mga balo dito? Taas ang kamay. Joke. Okay. So, sa ating katawan, meron tayong mata. Yung mata ang pinakailaw na kung minsan napakahirap pagbigyan ang kagustuhan ng mata. Tama po ba? Bawat makita niya, gusto niya. Ayun. Para yung mga lalaki. Ipulpo. Ang mga lalaki, kung minsan, aminin, ilan mga lalaki nito? Aminin ninyo. May mga pae-pae pa din kayo. Pati nga natin. Tama ba? Di ba nilikta na yung Diyos ng lalaki ng lalaki? May pae-pae pa. Pero huwag nyo pasukilan, masisira ang gulay. No. Sapat na sinabi na ay Kristo tayo ikinasa. Sapagkat kapag kaganoon ay sipa, yung ating mata, kasi nga, man by nature is polygamous. Nakita niya maganda, gusto ko maging maganda. Ay inabot ka siya 100 years, hindi nyo natapos. The best thing is concentrate na lang sa yung spouse. Ano? Yung panahon na yun, yung attention na yun, better kaysa pahe-pahe pa. Kasunod, kung minsan, diba sila meron tayong kamay? Pero tayo nga, lahat na alam na yung piyesa ng katawan natin. So lahat yan, it functions well. Sa tayo magtagpo. Na sila ay pinag-uugnay ng mga supungan, diba? Joints and ligaments. Upang sila ay mabuo. Ngayon, Magkakape. na-define natin yung katawan. Kabali magtagpo. Paano sa ating pananampalataya? Di ba nakalagay naman doon? Sa inyong pagtitipon, di ba't merong awit? Merong? Ebanghelyo. Ano? Ada lagi tatlo? Ada lagi panawag? Kasi marami ang within sa ating pananampalataya. Marami doon ang nakapaloob ng mga gawain. So makatibig gampanan natin ang mga tungkulin yon sapagkat yon ang magpapatibay sa atin. Subalit kung minsan dumaan yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng tunggalian yung bawat bahagi ng katawan. Ano? Sabi niya,
Ako ang pinakamahalaga, sabi ng mata, sapagkat ako nagiging ilaw. Nakikita ko sa hindi, sabi niya. Ako, sabi ng paa, sapagkat sa pamamagitan ko, nakakarating ako saan kung gawin. Maging sa ating madalang talagang kabibilangan. Sabi, ako ang the best dito. Ako ang dapat masunod, sabi nung tayo. Kaya kung minsan, matubang sa langit, ang tamang magagalit. Kasi kung minsan, may mga napupuntahan ako, yung tayo ang inaantay. Kasi hindi lang ako magsimula ng servisyo na wala yung tayo. Kaya kung minsan nagpapa-VIP. Pero, di ba sinasabi na, kung ano yung pinakamahinang bahagi ng katawan, siya ang binibigyan ng importansya. Mahina yung ating tayo-tayan, kaya sa ganung kaisipan, bakit hindi natin alagaan? I-raise sa kanyang moral, sapagkat yun ang kailangan niya. Katulad, ano ang pinakamahinang bahagi ng katawan natin? Sa kabilang number ay mata, may puso, lahat man. Kapag kayo hindi gumana ng puwit, may magagawa ka. Di ba sabi, walang magaling na lalaki o babae kapag kayo na tumawag. Ano ako ba eh? Paging sa ating sa ating ko lang pala tayo. Kapag ka nagpa-VIP, yung medium natin, chances, yun ang nagiging tayo kung bakit hindi ba sa atin na tayo nakikita. Kasi, nagkahanap ko sila. Yun. Okay? Chances, lahat kasi tayo nagkahanap ng mga lessons na binibigay ng banal na Espiritu. Nagawin ko natin surat. At dati ang panahon na ang mga tao ay magkakaroon ng kagutuman, hindi dahil sa pagkain, tulad ng kailangan natin kanina, hindi dahil sa tubig, kung hindi sa salita na nagagaling sa Diyos. Saan nagagaling yan? Ang mga talay-talay na ginagamit natin para makuha natin ang mga leksyon na yun. Sa mga tubig, alagaan natin ang mga talay-talay natin kapag sila ay napakapalit lang sila, pero sila ang napakahalaga, binibigyang halaga sa ating buhay ng pangalaman. Merong bahagi din sa ating buhay. Yung tunggalian din na sabi nga, ako ay kay Pablo, ako kay Apollos. Diba kung minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na ano yun, parang tao na nagkakaroon tayo parang idol na tila yata lumalabas na pinagsisilbihan natin ay tao na hindi sa Diyos na nagbibigay sa atin ang lakas. Sapagkat, sabi nga, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero lahat yun sa Diyos ang nagpapatog sa kanya lahat. Sa mga tuwid, ginagawa lamang sino man sa atin ang tungkulin na kaatan sa ating balikat upang sa ganoon, kung ano man ang kagpapalan ng ating servisyo, matupad ang nasa ayos. Yung sinabi ko nasa ayos, di ba sinabi ko kayo na may mga hukuman, may mga joints, may mga ligaments. Ano yung pwersa nag-uugnay sa atin sa magkakaibang functions? Video, paulo, mga mag-awit. Di ba yung pag-ibig natin sa ating kapwa at pag-ibig natin sa Diyos, yun ang nag-uugnay sa atin upang maging buhay. Sabi, sapagkat tayo ay iisang katawan ni Kristo. Respective kung saan man tayo nanggaling, respective kung ano man yung something na icon natin, pero ang main goal natin ay Kristo para sa buhay ng walang hanggan. Lahat ng mga sangkap din ng katawan, physically, at lahat ng sangkap ng iglesia, pag nagtarabaho yun ng solito, ang sapagkat hindi natin masasabi na ako ang sikat, ikaw ang sikat. Hindi. Ginagamit lamang tayo ng Diyos sa paggampanan at tungkuling nakaasap sa ating balikan. Sa buhay namin, ito na nga. Pasalamat din ako sapagkat sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, nakarating ako kung saan. Naipanganak ako na binyagan bilang espiritista. Lumaki ako bilang Katoliko. Nagpakasal kami sa Katoliko. Pero dumating ang panahon na ang tanong ko sa aking sarili, bakit dalawa kami ng aking asawa na nagkahanap buhay? Bakit dumating ang katapusan hanggang dito yung buta?
Hindi ko rin may paliwanag. Kaya manambilin na lang kaya buhay ko. Wala, kasi mayroon sa amin. Kung binabalikan ko ang kahapon niya at yung kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba nung panahon na ako ay parang nakawala. Kasi sinusunod ko yung alaya na aking laman. Strike it with. Kaya nung dumating ang panahon na katawagin ng Diyos, doon ko nakita ang liwanag. Nasabi, nagtanong ako sa Espiritu, nasabi ko, bakit bago dumating ang katapusan ng buwan, baon na ako sa utang. Dalawa kami naghahanap buhay. Bakit ang aking bahay ko mangungutang ng pera, 10% pa. Alam na lang lang ba ang sabi niya, for Diyos, hindi ganit for 10%, sabi niya dito. Diyos ko santo, pero naging for 10%. Wala naman siya problema. Diba? Nakakasurvive naman. Sabi ng Banal na Espiritu, magpanalangin, magpadasal ka sapagkat mayroong masamang espiritu umiikot sa iyong tahanan. Sinong gagawa? Tawarin mo mga kapatid mo, sila. So, nangyari, ginawa ko yun after 3 days. Nandun na mayroong lumapit sa akin, sinasata niya yung bukid, talagang 3,000. Ibig niya mo yun, 3,000 o 3,000. Malaki na yung noon, way back 1989. Ngayon, yung naipon ko na bote, binangrakin ko noon, alam niya, pag bumibili ng bote, binenta ko halagang 3,000 at yun ay sinanda ko. Ang tanong, saan nakukuha ng pangsaka? Sabi ko, Diyos na bahala. So sa prayers, dumating ang mga panahong yaon, yung aking kalahating hektarya na nasanda ng 3,000, naging 5 hektarya. So kinilala ko yung turo ng Diyos. Kaya ng mga panahon yun, kung mayroong bumili ng pera, bigyan mo. Sagana ko no, wala akong problema sa pera. Kasi simple arithmetic, 5 hektarya, aanin ng 80 ka ba sa hektarya, times 5, times 50 kilos ang mga pinakababa, times 12 pesos ang average. 3 times a year mag-ani. So mayroong pera. Pero nung pumasok ang aming asawa sa politika, doon naubos ang pera. Ay tama ang sabi sa kasulatan na narigat, itag-serve, itidwa nga ako. Maghirap mag-serve sa dalawang Panginoon. Ngayon, kung isipin natin ngayon, alam ko ang buhay ninyo. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan nyo dito sa Hong Kong. Iniwan nyo ang pamilya, para maghanap buhay dito. Kapag ang huli, ano sabi ng mga anak ninyo? Hindi na kayo kilala ng mga anak niyo. Iniisip nila na iniwan nyo sila. Paumanhin ko ako nagiging simple. Naging malungkot yung tema ko. Pero hayaan ninyo yung kalungkutan na yan ay mapalitan ng ligaya dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Naghihirap kayo dahil iniwan yung pamilya ninyo. Masaya kayo sapagkat kayo ay kasama ng pananampalataya. Pero sabi nila, kung ako ay nanatili sa Pilipinas, mamamatay kami sa buto. Ako ay nag-abroad, mamamatay naman ako sa Iliw. Iliw. Pero buhay ang pamilya ko. So ano sabi ko kayo na, alin nga ba naging babaw? Isip, puso. Sabi niya, depende. Kaya ngayon nasa sa inyong desisyon. Iniwan niya ang pamilya because of your malasakit sa pamilya. Kasi kung isipin niyo, maganda pagkasama mag-asawa. Pero sa reality ng Diyos, iba na. Diba? So, usapin ngayon na kung paano tumibay ang ating pananampalataya. Maraming mga nakasulat sa nakasulat na una, diba sabi, si Kristo ang ulo ng Iglesia. Mayroon tayong Pangulo. Sa mga tuwid, sa kanya nakasalalay kung paano ang pamamahala para sa gano'n. Tayong lahat ay maigay sa dapat panununan. So, igalan natin ang mga namumuno sa atin. Sapagkat walang lahat ng may katungkulan ay pinayaan ng Diyos at pinagkatiwala sa kanila
upang gampanan ang tuturing nito. Sa atin na kanyang mga tagapasunod, sumunod tayo sa kanya. May mga programa nilang tao. Minsan na-observahan ko ito ay, katulad ngayon, D.S. Bautista. Nandito tayo ngayon. Doon sa amin, sa Maria, nagkaroon ng yung celebration namin ng Easter Sunday. Hindi ko maintindihan. Sabi naman ng Espiritu, magkatipon-tipon kayo sa harap ngayon. Sabi ng isang sentro, sinabi kasi ng video, dito daw kami. Samantalang pinagtibay na ngayon ng kongregasyon na magkaroon ng programa sa araw ngayon ng Easter Sunday. Bakit sinabi ng Espiritu sa kanila? Doon sila. Sa mga tibig, maraming mga hamon ang nangyayari sa atin at nagtatanong, bakit kuminsan magkakaiba yung prediction ng mga banal na Espiritu? Kung naman surat nga, suutin nyo naging Espiritu, kahangaan nyo naging umayang Espiritu. So, binigyan tayo ng siri, ng karunungan upang malaman natin ang katotohanan. Pero sabi nga, hindi ko naman alam. Sabi naman, magkararag kayo, tumawag kayo sa siri, at tumawag yung kita. So, makapilit na sa atin din lahat yung kontrol ng mga kayo. Ngayon, mahirap ang buhay. Mas mahirap ang walang pananampalataya. Sapagkat ang buhay natin dito sa daigdig ay pansamantala lang. Hindi ito ang permanent residente natin. Kundi sa tamang paraon natin lang. Buhay dito ay parang maglalakbay lamang. Dito tayo sinasala kung paano tayo makakating sa tamang paraon. Sapagkat sabi nga pagdating ng panahon, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At doon magsusulit tayo ano ang ating nagawa ng panahon tayo nabubuhay. May dumang sa aking sa Facebook. Nasabi San Pedro, sinabi niya sa kanyang mga anghel, kapag ka ang kaluluwa na pumasok dito ay lalaki, binili niya sa kanyang mga anghel. Ang sabi niya, patuloy mo na sa langit agad. Bakit? Kasi sabi niya, sa lupa, nagdusa na sila. Totoo ba? O, baka naman the other way around. Ha? Kapag ganit babae ang pumasok, sabi niya, patuloyin mo na sila sapagkat sa lupa, nagdusa na sila. Okay. So, pero hindi kayo, dinadaan ko lang sa joke. Pero hindi yun ang realidad. Sapagkat bawat isa sa atin, may nagawa tayo rito sa lupa na nakatala sa aklat ng buhay at doon tayo magsusulit. Ano ang ating buhay? Ang isang kwento. Mayroong isang driver, at mayroong isang ordinaryong leader ng isang kongregasyon. Halimbawa, si Paulo. Hindi, nandun na sila, humarap. Sabi ng isang leader simbahan, ako, siya doon nga dyan, pundo. Kasi di ba meron pa tayo, kung paano sa langit ay ganyan sa lupa. So kung dito sa lupa mayroong kondominyo, sa langit mayroon din kondominyo. So sabi nung preacher, ako po, Panginoon, ang dapat doon sa kondominyo. At yung driver na yan, doon sa barong-barong. Bakit? Kasi nga tinan mo, ang dami kong mga limores. Nakasagat yung turat ko. Sumagot yung kwan. Yung namamahalan sa langit. Kila yata hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi nung mga panahon, ikaw sa lupa at ikaw nagtuturo, kung titignan mo lahat ng mga nasasakupan, hindi pa sila inaanto. Diba? Hindi pa sila mga tutulog-tulog. Tingnan mo yung driver na yan, sabi niya. Noong panahon na siya nagda-drive, amin dagil yung pasahero sa agkaw kararagda. Gets niyo?
Pero minsan isipin natin, no, bakit ipinagkakatiwala ninyo ang inyong buhay sa driver na hindi nyo kilala? Ano? Bakit hindi natin may pagkatiwala ang ating buhay sa Diyos na hindi rin natin kilala? Anong pinagkaiba? Parehas din natin kilala. Pero sa buhay pananampalataya, alam natin na Diyos ang may likha sa atin. Ano? Yung driver na binigyan naman ng isang lisensya to drive. Ano? Pero bakit kapag yung driver saan ko natin, at kararag bakit ba takot kayo doon sa driver? Bakit wala akong takot sa Diyos? Na, di ba na talaga yun, matakot kayo sa Diyos? Kasi, kung dito sa lupa, wala naman tayo nagawang mabuti, dapat tayo matakot. Pero sa driver, siyang wala magawang mabuti. So, yun ang mabuting palaisipan na sa akin. Hindi na tayo hahanto pa sa kung ano mga kasulatan. Sapagkat kung pupunta tayo sa kasulatan, alam ko marami sa inyo ang well-versed na ito. Alam ko meron. Pero sa pamamagitan ng puting mga palaisipan na gano'n, basta maiisip nyo na yun pala ang reality ng buhay. Yun pala ang reality ng buhay. Hindi, wala kasing sapat na concrete example kung paano puntaan papunta sa langit. Ngayon, kung sabihin pa rin, isa ka nag-ebanghelyo, pwede ba ang tour mo sa akin saan papunta sa langit? Sino sa inyo gusto mauna? Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Wala ano? Kaya nga sabi ko, huwag na tayong in details doon sa pasususunan. Sapat na yung Espiritu na nagtuturo sa atin. Sapagkat siya higit na nakakalam, hindi ako. Gets niyo? So, yun yung mga pag-gising diwa ko lamang. Sa pamamagitan nun, di ba kanina sinasabi ko, iniwan yung pagkita yun, nalungkot kayo. Kayo sa driver at saka sa bawal sa langit, di ba tumitigan yun? Di ba malaking bagay na yun yung inspirasyon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mamaikling kwento ito, ay nagagawa natin na matibayin yung ating pananampalataya sapagkat ito ang kagustuhan ng Diyos. Kapag huli, bibigyan ako ng konting mga palaisipan. Kanina umaga, maraming mga verses ang binukang nabuklat. Lahat yun ay mga lessons for life. Meron ako na ibahagi sa inyo, maging si Pangulo ng mga i-share. Ang banal na espiritu yung huli ay nagtatanong sa atin, hanggang saan na kayo? Ako naman ngayon magtatanong. Sa inyo? Ako ay humiram ng 50 pesos kay Hermano Barriero. Humiram din ako ng 50 pesos kay Hermano Noel. Magkano utang ko? 100 pesos. Bumili ako ng sombrero para matakpan yung malinis. Na halagang 97 pesos. Magkano sa cake? 3. Dahil hindi ako sanay sa utang, ibitalik ko yung piso kay Hermano Barriero. Ibitalik yung piso mo, Hermano Noel, yung piso at ibuksan. Ilan ang utang ko sa kanya? Sa kanya, pagpagsamahin ko yung 49 plus 49 equals, plus yung piso na sa bulsa ko, di ba't isa lang yung pera? Nasaan yung piso? Ay, nakakita. Magkakaharap tayo ha. Hindi ba kayo niloloko? Main reality. Ngayon, maaaring ako ibabalik at hahanapin ko sa inyo yung piso. O kaya pumunta kayo sa Aurora para ibalik sa akin yung piso. Ano ibig kong sabihin? Sa mga lessons na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, mga lessons na panagibuksin ng hindi evangelista, nagiging leksyon, sana may naiwan sa atin. Kasi meron nawawala, di ba? Yung piso, may nawawala. Paano yung hahanapin yung piso na yun? Ang makatiwid, ang pag-aaral, sa buhay ng espiritismo, is a continuous process. Hindi sapat na narinig natin
ang sinabi ng banal na Espiritu, yun na. Ano? Kundi kailangan merong kalaking nagawa. Para makabawi kayo, ganito. Ano ang gagawin ninyo para may pasok ang elepante sa loob ng refrigerator? Siguro naman pagulog ba? Anong gagawin nyo? Alamit naman ninyo. Hindi kailangan yung refrigerator may bukas. Bakit? Kasi pag hindi bukas, makakapasok ka. Kung hindi bukas ang puso ninyo, yung bang turo na banal na Espiritu, makakapasok ka ninyo. Anong sabi ng banal na kasulatan? Apokalipsis, tanda na tumuktok sa puso yo. Nagtilo ka tanda, sumulit ka kada kayo. Ako nang kumakatok sa inyong puso. Kung kayo pagbubuksan ninyo, ako'y papasok at kakain kasalo ninyo. Tama. Sa mga katiwid, bukas lang ating puso. Sa ano mo sinasabi ng banal na Espiritu? Sa mga sinasabi ng mga namumulong sa atin, sapagkat sila ang guide natin. Sige, bumawi kayo. Anong gagawin ninyo para may pasok ang Gerase sa loob ng refrigerator? Ang galit talaga, di ba? Kasi Gerase mas mahaba ang day. Eh ngayon, ano gagawin nyo? Ha? Yun. Tama yun. Buksan, alisin yung elepante para makasok-pasok ang Gerase. Sa makatiwid, mayroon tayong kaalaman, binibigyan tayo ng bagong kaalaman. Kung nananatili yung bagong kaalaman at hindi na ipabago, ano? Hindi makakapasok yung bagong turo. Tama. Guess yung logic. Ano? Bukas tayo, mayroon na tayo, mayroon pa rin bago, sa tingin natin yung mas maganda. Sige. Diba? Mag-isip. Mayroon tayong sama ng loob sa ating kapwa. Ano? Kung tingin natin yung sama ng loob sa ating sarili, what will happen? Sabi ng teacher, lahat kayo magdala ng kamatis. Sabi ng kamatis sa iyo, mana? Lahat ng mga taong kinabubisita ninyo, yun ang equivalent ng kamatis na dadalhin ninyo. Kaya ba ninyo? Kuba. Ibig sabihin, dala-dala nyo. Unang araw, dala nyo yung kamatis. Pangalawang araw, hanggang kailan kayo tatagal. Ano mangyayari sa kamatis? Kaya pa ninyong dala-dala yung mabahong yun? Parang hindi yata, di ba? Sinong apektado? Yung bang taong kinamumuhian nyo o kayo? So, niya ko nagsusurat na sakbay ko mga nagtiini na bago sana lumubog ang araw, yung galit ninyo ay diba? Kasi kung dala-dala ninyo yung galit sa inyong puso, habang tumatagal, di ba, lalong bumibigan. Hindi sila ang hihirapan. Tayo. Kaya huwag na kayo magdala ng kamatis, ha? So, yun yung mga simpleng mga pamamaraan o mga simpleng kaisipan na may sisip ko sa inyo sa buhay natin na magiging gabay ninyo sa ating buhay. Panghuli. Panghuli. Ilan ang daliri natin sa kamay? 10. Kaya pa niyong bilangin na maging 11. Gusto ka nga no? Bakit ka pala, ginpan pa ko nag-isip ka lang gulo. 10, bibilangan yung 11, kaya nyo? Ha? Oo. Nasa kaya ko sa 10. 10, 9, 8, 7, 6, plus 5. Maraming kong salamat. 10, 9, 8, 7, Hermano Juan M. Itar Jr., Deputy Director District 6, manatili po kayo sa gilid. Tinatawag po namin ang lahat ng chapter officers, committee officers po dito sa harapan.
officers and committees po. Ay, hello. Eh, paano babawi ka na eh? Dami mong, ano sa akin na, ano ang nasa rep na hindi lumalabay? O. Hindi ko masagot. Yung nasa ibabaw ng rep, hindi lalamig. Ganun natin. Working kami, Teacher Man. Balik mo ang amuid na. Dito. May pasta. Agulay ka takantaan ka ka. Eh? Uy, kasi. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada Foreign Transit Region Hong Kong Chapter. This certificate of appreciation is hereby presented to Herman Juan M. Millar Jr., Guest Speaker, Deputy Director, Legal Affairs, District 6. In grateful appreciation for sharing his valuable insight during the 2025 Spirit Day celebration with the theme, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, Colossians 3:23-24. May God guide, bless, and keep you safely in His arms as you continue to serve Him. Given this first day of May 2025 in Central Land of Promise, Sino Plaza, Causeway Bay, Hong Kong, signed Tessie D. Dagdag, Chapter Secretary, signed Esmer B. de la Cruz Parinas, Chapter President. Thank you po. Sana pakaganda mga mensahe at aral po bilang karagdagang aral po sa amin. Andito na po tayo sa presentation po ng Cluster 2.